Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng galing ng Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, batas ng hustisya, karapatang pantao. Hinggil sa isyu ng selebrasyon ng ika-127 Philippine Independence Day. Pinagdiwang ng sambayan ng Pilipino mula pamalaan ng Araw ng Kalayaan, June 12, 2025, bilang taon-taong pagunita sa ating paglaya sa kamay ng Kastila mula sa sakripisyo ng mga bayaning martir na nagsakripisyo ng buhay at hirap para sa kalayaan ito. Yan. Ito yung ating tinanghayang topic o issue. Itong ating nakaraang selebrasyon ng 127 na Philippine Independence Day from the Spanish colonization. Yan. Muli ay patuloy nating pasalamatan at bigyan ng parangal ang ating magigiting na bayaning Pilipino na nagpalaya sa ating bansa o bayan mula sa mga Kastila. Ang kanilang pagkakaisa at kagitingan kaysa ng suporta ng mamayang Pilipino ay nagbunsod ng ating pagkapanalo sa revolusyon na kanilang ipinaglaban. So, nakamit natin ang bagong pamahalaan, malayang bansa, sa pagpapo at paglaya ng bayan sa pagkontrol ng dayuhan, at ito ang ating tinatamasa ngayon. Ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng selebrasyon ng ika-127 kalayaan ng Pilipinas ay maigting tayo nakikiisa sa ating pamahalaan at sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang na itong araw ng kalayaan na ginanap nitong nakaraang June 12, 2025 o taon-taong nating ipinagdiriwang ito. So yun. Ang ating pagdiriwang na ito ay magsilbing paalaala sa ating patuloy na pagprotekta sa ating demokrasya at kalayaan na sakripisyo ng ating mga bayaning ninuno. Ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan at ating lahi at pagkakaroon ng gobyernong mamamahala sa atin ng mabuti at batas para sa lahat ay ating patuloy na pagkaisahan at pag-alabin upang ang pagpapalaya sa atin ng mga bayani kakibat dito ang pagpapalaya ng Diyos para magkaroon tayo ng kasarilan ay di na muling masakop. Yan. So, yun. Tayo ay may ting na nakikisa dito sa selebrasyong ito ng ating kalayaan mula doon sa Spanish colonization. Yan. Tayo ay may ting na nakikisa sa pagpaparangal at dito sa ating patuloy na pagpaparangal dito sa ating mga bayaning mga Pilipino na nag-sakripisyo para diyan. So, ating bantayan ng ating bansa at pamahalaan upang hindi tayo muling masakop ng mga dayuhan sa iba't ibang paraan, mula direktang pananakop o even indirektang pananakop. Ang pananakop ng imperialismo ngayon mula sa Kastila at Hapon at Amerikano ay may iba't ibang anyo, kagaya ng indirektang pananakop para kontrolin ang ating bansa. Kung kaya't maging maingat tayo na hindi tayo makontrol na lamang ng mga dayuhan sa ganitong estilo o pagpapalawak ng kanilang imperialismo. Yan. So yung tayo ay maging, tayo dapat ay patuloy na maging mapagmatsyag, nagkakaisa, buklod sa
pagpapalayang ito na ginawa ng ating mga ninuno noon na mga nag-aklas at nag-revolution laban doon sa pananakop ng mga dayuhan. So sa ngayon, yung pananakop na yan mula doon sa Kastila, Hapon, Amerikano na pinagdaanan ng ating bansa ay yung mga yan ay nagpapalawak ng kanilang mga kapangyarihan o yung tinatawag na imperialismo. So ngayon, yan ay may dalawang uri, direkta o indirektang pananakop. Yung direkta, talagang dirigmain ka tapos sasakupin ka. Yung indirektang pananakop na ginagawa ngayon ng iba't ibang mga bansa, kagaya noon, ay nagpapalawak din sila, kaya lang indirect. Hindi ka direktang sasakupin, kagaya ng didigmain ka para masakop ka nila, makolonize ka nila. Sa ngayon, ay iba ang pagkontrol ng mga imperialismo o pagpapalawak na yun. Sa ngayon ay ikaw ay kukontrolin sa iba't ibang mga pamamaraan at indirect war para masakop ka. So yun yung ating dapat na maigting na pagbabantay sa ating bansa para hindi tayo ganong klase masakop with indirect na tinatawag na pagpapalawak ng imperialism. So yun yung magkaibang uri ng pagsakop ng mga dayuhan na nais magpalawak ng kanilang kapangyarihan. So muli ay ating patuloy na sama-samang idalangin sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo Jesus, ang kasarilan natin ay di na muli masakop, makontrol ng mga dayuhan, direkta man ito o hindi. Yan. So tayo ay patuloy na sa ating pagkakaisa at patuloy na pagpapahalaga sa ating kalayaan o ating soberenya, ating bansa na tinatamasa natin, ay isama natin dito ang pananampalataya sa Panginoon Diyos para tayo ay biyayaan na patuloy na magkaroon ng kasarilan sa ating bansa. At hindi ito kung sino man na mag-interest na sakupin ito directly o indirectly, ay hindi na nila tayo tuluyang masakop, kundi tayo ay gabayan ng banal na Panginoon Diyos na maprotektahan natin yung ating bansa in direct or indirect colonization o pananakop ng mga sinasabing imperialismo na nagpapalawak ng kanilang mga kapangyarihan. Yan. So muli, maliwanagan, Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita. Sa gayon, yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti. Matuwid, tugunin yung karapatang pantao, iwasan yung paglabag sa batas, mga abuso, korupsyon. Yan. At mamahala ng mabuti yung matuwid. Yan. At yung mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, suportahan, huwag lumaban sa pamahalaan, suportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. At sa gayon, makapamumuhay tayo ng ayon sa ating karapatan, mapayapa, maunlad. At higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Mula sa banal na Panginoon sa Kristo, nang tayo ay maunlad, mapayapa, ayon sa karapatan ng ating pamumuhay. Magaan ang ating pagiging pamumuhay at mapayapa. Hindi tayo magulo, hindi tayo naghihirap. Yan. Kung tayo ay magiging ganito sa atin sa isa't isa, at tayo ay bukod. Kaya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mabuting balita, ay matutupad natin ang magagawa ng pamahalaan ng pamamahalaan nito ng mabuti. Ang mamaya naman ay masusunod ng lubos sa ating pamahalaan with the help of God from His guidance in goodness. Yeah. So muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay sa boses naman ang human rights promotion sa libong ito hinggil sa karapatang ng tao mula dito sa isyong ito na ating ngayon na ating kalayaan mula sa kamay ng mga Kastila. Kapag diriwang ng kalayaan natin mula sa kamay ng Kastila. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.